Hi guys, this is Baker D and today gagawa nga tayo ng homemade bread gamit lang ang 6 ingredients. Una, kumuha lang ng clean bowl at maglagay ng warm water. So dito, pinaghahalo ko lang yung hot water at cold water. Measure lang kayo ng 600 ml bago natin i-bloom yung yeast. This way, ma-check din natin kung active pa ba yung yeast natin. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung white sugar and ilalagay natin yan dyan sa loob ng bowl. And kukunin din natin yung ating instant dry yeast. So, this way, malalaman natin kung active pa ba yung instant dry yeast na ginagamit natin. So, mix lang natin yan thoroughly hanggang ma-dissolve yung sugar and yeast dun sa water. Meron kasing mga nagsasabi na ay bakit hindi daw umaalsa yung kanilang mga tinapay. Isang reason doon is hindi na active or patay na yung ginagamit nilang instant dry yeast. So, para malaman natin kung active pa ba yung instant dry yeast, ito yung proper way para malaman natin. Binubloom natin siya ng 5 to 10 minutes. So, kailangan within 5 to 10 minutes, okay na, nag-froth na siya. Or makikita natin visibly na may nangyayaring activity dun sa water mixture natin. So, itabi lang natin yan. Kunin natin yung ating flour or yung bread flour. Pwede din tayong gumamit ng strong flour or APF or all-purpose flour. So, dito, ihahalo lang natin yung salt and baking powder natin. So, dito, optional lang ang paggamit natin ng baking powder. Pero, makakatulong to sa pag-alsa ng ating bread. Pwede naman kahit yeast lang, pero ako mas gusto ko lagyan ng konting baking powder para mas maging soft and fluffy yung kakalabasan ng ating bread. I-stir lang natin siya gamit ang spoon or wire whisk para ma-incorporate natin ng maayos yung dinagdag nating mga ingredients. So, dito makikita natin na wala pang masyadong nangyayari dun sa ating mixture. Pero after 5 to 10 minutes, babalikan natin yan and makikita natin na merong activity dun sa mixture natin. So, after 5 minutes, ganito na yung kanyang itsura. Makikita natin na meron na siyang bubbles on top and medyo frothy na yung consistency ng ating mixture. So, i-stir lang natin yan para lang mawala yung konting bubbles and ilalagay na natin yung ating flour or wet ingredients dun sa loob ng ating mixing bowl. Haluin lang natin yan gamit ang wooden spoon for 1 minute. And then, pag nakita natin na medyo na-absorb na ng flour yung ating wet ingredients,
that's the time na isasalin na natin or ililipat na natin siya sa ating stand mixer to knead. So dito sa paggawa ng bread na to, pwede din naman i-knead by hand. So malilinisin nyo lang yung inyong surface area, tapos isasalin nyo dun yung dough, tapos i-knead nyo siya for around 10 to 15 minutes or minsan 20 minutes. Depende siya sa kung gaano yung consistency ng pag-knead natin ng kamay, tsaka kung mabilis ba tayong mag-knead. So, depende talaga yung time. Makikita natin yun kapag okay na, kapag soft na and smooth yung dough natin. Now, ililipat na natin siya sa ating stand mixer. So, kung wala naman kayong stand mixer, pwede nyo siyang i-knead by hand tulad ng sabi natin kanina. Pero, hindi natin siya pwedeng gamitan ng hand mixer. Kasi masyadong thick yung consistency ng dough, madadamage or masisira at mag-overheat agad yung ating hand mixer. Ayan, kung mapapansin nyo, lumpy pa yung consistency ng dough natin. Pero after 10 minutes, mamaya magiging soft na yung consistency niya. Set lang natin siya to lowest speed. Then, iangat natin siya sa susunod na setting maya-maya pag na-incorporate na and na-mix na yung ibang ingredient natin. After 10 minutes, makikita natin na smooth na yung consistency ng dough. So, tatanggalin na natin siya. Then, gagawin natin yung ating window pane test. Yung hydration percentage pala ng dough na ginagawa natin is 60%. Kaya makikita natin na medyo sticky yung dough. Pero dapat kaya pa din natin siyang hawakan and manageable pa din. Hindi siya dapat yung sobrang sticky. Kukuha lang tayo ng konti and itatry natin yung ating window pane test. So, ayan. Pliable naman siya. And makikita natin na hindi siya agad-agad nasisira. So, kuha lang tayo ng malinis na tray. Or pwede din dun sa mismong counter na natin idirekta. Pero kailangan malinis and nasabon natin ng maayos yung ating lamesa. Yan, tulad nga ng sinabi ko, medyo sticky yung ating dough. Kaya kumuha lang tayo ng konting flour para i-dust dun sa ating tray. Then, ililipat natin yan. And i-divide into 2 separate dough. So, dahan-dahan lang sa pag-add ng flour dahil kapag nasobrahan yung pag-add natin ng flour, magiging matigas yung ating finished product. Kailangan sakto lang na manageable na yung dough. So, kuha lang tayo ng bench scraper or pwede din naman na hatiin lang natin siya gamit ang kamay and i-weigh natin siya into 2 equal parts. Pero, depende pa rin sa inyo kung gusto nyo na hindi siya sukat na sukat
Pero ako mas gusto ko sinusukat siya para even yung baking natin. So this recipe, wala po tayong ginamit na eggs and butter or oil. So just plain water and yung ating leavening agent lang. So perfect po ito dun sa mga tao na ayaw ng masyadong maraming additional fats dun sa ating bread. So, i-flat lang natin yung ating dough. I-fold and i-stretch lang natin siya para mag-create tayo ng tension dun sa dough. Bibilugin lang natin siya and mag-add tayo ng flour dun sa ating tray. Then, i-rest natin yan dyan. Same lang ang process dun sa isa pang dough. Once okay na, pwede na natin tong i-rest sa ating loob ng oven. Kung ang temperature sa loob ng bahay ay medyo mainit, pwede naman na hindi na ipasok sa loob ng oven. Pero this time kasi medyo maulan, so medyo malamig sa labas, kailangan ilagay natin siya sa loob ng oven na nakabukas lang yung ilaw. Yan, makikita natin na nag-double na siya in size. Ang gagawin natin is i-stretch and another fold ulit natin yung ating dough. So, medyo madulas yung ating tray, kaya naglagay lang ako dito ng towel para mag-stabilize yung pinaggagawa natin na dough. So this is the final shaping. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong shape, kung bilog tulad ng kanina or pwede nyo rin siyang gawing oblong. Lalaki pa kasi ito, kaya mas maganda kung ganitong shape yung gagawin natin para kapag i-slice na natin siya, even din yung magiging size ng ating mga slices of bread. Since hindi tayo gumagamit ng grease, oil, or butter para hindi dumikit yung ating dough dun sa ating tray, kailangan medyo dadagdagan natin ng konting flour yung dun sa final shaping na natin. Para pag binake na natin siya mamaya, hindi siya didikit dun sa ating tray. Same process lang dun sa isa pang dough. You can try different shapes. Depende na yan sa gusto nyong laki.
Then, i-rest ulit natin siya for another 30 minutes. So, that's a total of 1 hour total resting. So, after 30 minutes, ganito na yung kanyang itsura. Lumaki na ulit siya. And, i-preheat na natin yung ating oven to 170 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Sa pag-i-score ng dough, pwedeng one straight line and pwedeng pa-diagonal. So, it's up to you kung saan kayo mas masaya. So, ako gusto ko straight line lang. Huwag masyadong malalim yung pag-i-score, about an inch. Pwede na. So, itong step na to ay isa sa pinaka-importante din. Kailangan natin mag-spray ng water dun sa ibabaw ng ating dough para mag-create siya ng steam dun sa loob ng oven kapag sinasalang na natin siya. So, i-bake natin siya for 30 to 35 minutes. Kung gusto nyo ng hindi masyadong matigas yung outside ng bread, i-bake nyo siya for 35 minutes or more. Pero kung gusto nyo ng medyo soft lang yung labas ng bread, okay na yung 30 minutes. So, importante din na alam natin yung oven natin. Kailangan kapag sobrang init, i-adjust natin yung temperature ng ating oven to 150 or pababa. Depende yan kasi may mga oven na mabilis uminit at masusunog agad yung sinalang natin. So, itong baking process, naka-time-lapse to. Pero, ang ginagawa ko dito is, nag-i-spray ako ng filtered water dun sa first 5 minutes of baking. Bali, after 15 minutes, pinaliktad natin yung tray para maging even yung baking natin. Mas mabilis umiinit yung dun sa pinakaloob na side kesa dun sa harapan na side. Yan. I-check lang din natin, i-adjust natin yung temperature, depende kung sobrang init na nung loob ng oven. So, after 30 minutes, ayoko siya masyadong mag-brown at tumigas yung outer layer ng bread, kaya inilabas na natin siya. So, depende kung gusto nyo mas golden brown yung baking, pwede nyo pang patagalin ng another 5 minutes dun sa loob ng oven. Hayaan lang natin siya mag-cool down for 10 minutes bago natin siya hiwain. Kapag hiniwa natin siya agad habang mainit pa at kakalabas pa lang sa oven, ang mangyayari magdidikit-dikit yung nasa loob ng bread. So, importante na na-cool down na natin siya ng maayos bago natin siya hiwain. Ayan, kung makikita nyo, soft and fluffy yung nasa loob ng ating bread. So, pwede kayong mag-create ng iba't ibang klaseng sandwiches gamit itong bread na ginawa natin. We're done!
ready to enjoy na ang ating 6 ingredient homemade bread. Like and subscribe to learn more with me. This is Baker D. Bye!